Pagkarating namin sa labas ng kumpanya nila, sanlubong kami ng mga media. Gusto nila akong kunin ng statement tungkol sa biglaang pagpapakasal namin ni Ryan. Napabuga ako ng hangin na makapasok na kami sa opisina ni Ryan. Pinagpapawisan ako kahit malakas naman ang aircondition sa loob. Hindi mo na ako dapat sinama. Ano bang gagawin ko rito? Tumunga nga buong araw? Di ko na maitago ang iritasyong nararamdaman ko. Uminom ako ng tubig upang lumamig ang init ng ulo ko. You will know during the meeting, Sab. Magsisimula ng meeting after 30 minutes. May oras ka pang kumalma at mag-ayos ng sarili. May kinuha siya sa drawer niya. Tumayo siya at naglakad papalapit sa akin. May oras pa tayong dalawa. Ngumisi siya at may binigay sa akin. Pinamulahan ako ng mukha na mapagtantong kondom pala ang binigay niya sa akin. Biglang nanginig ang tuhod ko. Napaatras ako ng ilang hakbang. Ryan! Pagbabanta ko nang humakbang siya papalapit sa akin. Walang makakakita sa atin, Sab. You are my fiancé. Soon, magiging asawa na kita. Proud niyang sabi. Kahit na, Ryan, alalahanin mong reputasyon mo. Paano kung may biglang pumasok at may makakita sa atin? No one, honey. Bulong niya at hinila ko papalapit sa kanya. Biglang nanuyo ang lalamunan ko nang dumampi ang labi niya sa labi ko. Nakahawak ako sa balikat niya habang ang mga kamay niya ay nagsisimulang maging malikot sa likod ko. Binuhat niya ako at pinaupo sa ibabaw ng table. Napadaing ako nang maramdaman ang kamay niya sa hita ko habang ang isa niyang kamay nasa dibdib ko. Ryan, usal ko nang ibaba niya ang panty ko. Napasigaw pa ako nang kagatin niya ang labi ko. Yes, honey. Ang sarap-sarap pakinggan ang boses mo. Pilong sabi niya at hinawakan ang pinaka-pribadong parte ng aking katawan. Ang bilis naman. Pangaasar niya. Inalikan niya ang noo ko bago nagugas ng kamay. Patapos na ako mag-iyo sa sarili ko nang halikan niya ang leeg ko. Ryan, katatapos lang natin. Okay, pagpatuloy na lang natin after the meeting. Bulong niya habang tinitingnan ako sa malaking salamin ng banyo. Nasa akin ang atensyon ng lahat nang pumasok kami sa loob ng meeting room. Kinakabahan ako kasi first time kong makita sa personal ang mga mahalagang tao sa kumpanya nila. Di rin maganda ang simula ng relasyon namin ni Ryan. Naging fiancé niya lang naman ako dahil kay daddy at sa anak namin. Di rin nagtagal nagsimula ng meeting. Di ako nakakasabay sa pinag-uusapan nila kaya inabala ko na lang sarili ko sa pagbabasa ng mga dokumento tungkol sa kumpanya nila. Napapalingon ako kay Ryan sa tuwing nagsasalita siya at mabilis ko namang binabalik ang atensyon ko sa binabasa ko. Napahawak ako sa tiyan ko nang maramdaman ang pagkalam nito. Konti lang kinain ko kanina kasi nahihiya akong hintayin ni Ryan. Napalingon ako sa empleyadong nagde-distribute ng mga snacks. Mas lalo ko nakaramdam ng gutom nang maamoy ang masarap na pagkain. Napakagat labi ako na mapansing umalis kagad ang empleyado matapos silang magbigay ng snacks. Pero nagtataka ako kung bakit di kami sinali ni Ryan. Are you hungry? Bulong ni Ryan kaya napalingon ako sa kanya. Nahihiyang tumango ako bilang pagsagot. Pwede bang lumabas saglit? Bibili lang ako ng makakain. Why? I'll call my secretary. Ipapahatid ko ang pagkain mo. Sagot niya at may tinawagan sa phone niya. Binilik ko na lang atensyon ko sa mga dokumento kahit naglalaway na ako sa mga pagkain nasa harapan ko. Di rin nagtagal bumukas ang pinto. Kumaway si Ryan at pinapupunta sa amin ng empleyado. Namilog ang mga mata ko na makita ang 5 pizza sa table namin. Sabihin mo lang sa akin kung kulang pa yan, papakuha kita ulit, saad ni Ryan. Sinulyapan ko ang ibang mga kasosyo niya sa kumpanya na tahimik na kumakain. Nasa akin ang mga paningin nila kaya nahihiya akong buksan ang isang box ng pizza. Naiilang ako sa tuwing may tumitingin sa akin kapag kumakain. I thought you're hungry, saad ni Ryan at kumuha ng isang box ng pizza saka binuksan yon. Kumuha siya ng isang slice at nilagay sa plate ko. Kumain ka ng maayos, ayoko nagugutom ka. Ryan's POV. Palihim kong sinusulyapan si Sabrina na kumakain ng pizza habang nakikinig sa month reports ng kumpanya. Kumuha ko ng tissue na mapansing nagkalat sa gilid ng labi niya ang sauce. Baka sa mukha niyang pagkagulat dahil sa ginawa ko. Dahan-dahan. Bulong matapos kong punasan ang gilid ng labi niya at ang namumuong pawis sa kanyang noo. Sinama ko siya sa kumpanya kasi gusto ko siyang sorpresahin. She will work in my company.
Architecture ang natapos niya at kasalukuyan siya naghahanda for review and internship. Sa kumpanya siya mag-i-intern ng 2 taon at automatic ma-absorb siya kaagad kasi magiging asawa ko rin naman siya. Gusto ko lang patunayan sa ibang mga tao na deserve niya maging asawa ng Ryan Jacobs. Marami kasi ako nababasa sa social media tungkol sa pambabatikos nila kay Sabrina. I want to prove it na hindi ako nagkamali sa desisyon kong panindigan siya. I will marry her kahit pareho kaming walang nararamdaman sa isa't isa. Ayokong lumaki ang anak namin na walang kinikilalang ama. Nang matapos ang empleyado sa monthly reports, tumayo ako at kinuha ang microphone sa host. Tumingin ako kay Sabrina para siyang walang pakialam sa paligid kasi nasa pagkain ng atensyon niya. Tumikim ako upang agawin ang atensyon niya. Napalingon siya sa akin at ngumiti na mapansing nasa harapan na pala ako. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na ang fiancé kong si Sabrina ay magiging kasapi ng exterior and interior designs team. Palihim akong napangiti na mapansin ang pagkagulat ni Sabrina sa sinabi ko. She's a fresh graduate. Gusto kong tulungan ninyo siyang mahubog ang kakayahan niya sa 2 taon niyang pamamalagi sa kumpanya. She will be my soon-to-be wife kaya sana respetuhin ninyo siya kung paano ninyo ako respetuhin. Umingay ang meeting room. Nasa kay Sabrina nakatingin ang lahat. Yumuko siya habang pinupunasan ang labi niya. Hindi nakatakas sa tenga ko ang pagko-question kung bakit ang bilis namin magpakasal kahit kakakilala lang namin. Tumikim ulit ako upang agawin ang atensyon ng lahat. If you're asking kung bakit magpapakasal kami kaagad, simple lang naman. Matagal ko na siyang kilala. May anak na rin kami at siguro panahon na rin upang ipagpatuloy ang naudlot naming pagmamahala noon. Mr. Jacobs, totoo po ba ang kumakalat sa social media na kaya mo siya pinakasalan kasi pinilit mo raw siya? Pumayag daw siyang pakasalan kayo kasi nangangailangan siya ng pera. Binayaran ninyo siya para lang magpakasal sa inyo. Umigting ang pangako sa sinabi ng isang investor namin sa kumpanya. Humugot muna ako ng malalim na hininga bago nagsalita. May anak na kaming 2 ni Sabrina and yes, inalok ko siya ng kasal, kapalit ng perang kakailanganin niya sa daddy niya. Hindi ko pinagkakailangan ginawa ko para lang pumayag siyang pakasalan ako. Again, matagal na kaming magkakilala ni Sabrina. Nagkaroon kami ng anak. Hindi pa ba sapat na rason yon para pakasalan ko siya? Inaalala lang po namin ang kapakanan ng kumpanya, Mr. Jacobs. Malaking kahihiyan po kung pipiliin ninyong pakasalan ang ina ng anak ninyo kaysa sa babaeng mahal ninyo. Naaawa lamang po kami sa ex-fiancé ninyo. Kung ano man pong meron kami ni Felicity, tapos na yon. Mag-focus na lang tayo sa present at aasahan kung hindi ninyo magagawang dahilan ang kumakalat na issue tungkol sa amin upang hindi respetuhin si Sabrina. Kung hindi nyo siya kayang respetuhin, mas mabuti siguro kung maghiwa-hiwalay na lang tayo. I hope it's clear. Help me welcome my fiancé, Sabrina Turner, the new member of Jacobs Company. Pinagmasdan ko si Sabrina na mahimbing na namang nakatulog sa study table niya. Mukhang pagod na pagod siya ngayong araw. Today is her first day sa internship niya. Napatingin ako sa sketchpad niya. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na makita ang mga drawings niya. Binitawan ko ang sketchpad na bigla siyang gumalaw. Nagpasya ako na ilipat siya sa kama na mutik na siyang mahulog sa mesa. Lalabas na nga sana ako sa silid nila nang biglang nagising si Evara. Daddy, mahinang tawag niya sa akin at bumangon. Dito ka na lang po matulog. Tabihan mo po kami. Sigurado ka ba na ayos lang sa'yo? Tumango si Evara. Umurong siya at tumiga sa gitna. Dito po kayo. Saad niya na kaagad ko namang sinunod. Good night, Daddy, she whispered. Hinalikan ko ang noon niya at pinikit ang mga mata ko upang makatulog na sana. Ngunit hindi ako dinadalaw ng antok. Sinulyapan ko si Evara. Nakatulog na ulit siya. Pagtingin ko sa wall clock, mag-aalas 2 na ng madaling araw. Hindi ako makatulog kasi hanggang ngayon iniisip ko pa rin ang nangyari sa pamilya ko. Imposibleng aksidente ang nangyari sa kanila. Planado yon. Hinding-hindi ako titigil at hindi ko makakamit ang hustisya na para sa pamilya ko. Kiniyom ko ang aking kamao. Nasumagi sa isipan ko ang sinabi ni Edward Lazarus bago nangyari ang aksidente. Siya ang primary suspect na nasa isipan ko, pero wala akong sapat na ebidensya upang mapatunayan na siya ang may kagagawa ng aksidente.
Ang hirap magbintang kung wala kang may papakitang ebidensya. Sinulyapan ko si Sabrina. Siya lang makakatulong sa akin upang mapatunayan na si Edward Lazarus ang gumawa nun. I will use her, pero sisiguraduhin ko rin na walang mangyayaring masama sa kanilang dalawa ni Ibarra. Gagamitin ko lang siyang patibong upang mahuli si Edward. Nagising ako sa malakas sa pagsigaw ni Sabrina. Parang masisirang eardrums ko kaya bumangon kaagad ako. Hinampas niya ako ng unan at bumaba siya sa kama. Bakit dito ka natulog? Tanong niya habang tinatakpan ang katawan niya. Ngayon ko lang napansin na oversized shirt at short lang pala siya. Sinandal ko ang ulo ko sa headboard ng kama. Dito ako pinatulog ni Ibarra kagabi. Ang aga-aga pa, parang umabot sa kabilang bayan ng pagsigaw mo. Wala akong ginagawang masama sa'yo. May sarili ka namang silid, pero bakit kailangan dito ka pa sa amin? Paulit-ulit? Dito nga ako pinatulog ng anak natin eh. Iritadong sabi ko. Lumipat ka na sa silid mo, magbibihis na ako. Pagtataboy niya sa akin. Tumingin ako sa calendar na nasa ibabaw ng study table niya. Maligo ka na lang, may pupuntahan tayo. Saad ko nang maalala ngayong araw ng kaschedule ang pagsusukat ng aming susuotin para sa kasal. Saan? Maganda ka muna. Ang dami-dami mo na namang tanong. Sabrina? Saad ko at patakbog na lumabas sa silid nila. Habang nasa biyahe patungo sa store ng kaibigan ko, napag-usapan namin ni Sabrina ang tungkol sa kasal. Tinatanong ko siya kung anong dream wedding niya, pero wala akong makuhang matinong sagot. Palagi niyang binabara lahat ng mga tinatanong ko. Ikaw na ang bahala sa kasal. Ikaw lang naman na may gusto nito eh. Pagmamaktol niya. Nasa labas ang paningin niya. Ano nga kasing dream wedding mo? Wala. Hindi ko naman pinangarap na ikasal. Seryoso ka ba? Kung hindi kita nabuntis. Hindi ko natapos ang sasabihin ko nang tingnan niya ako na masama. Okay, sa simbahan na lamang tayo. Mga pamilya lang natin ang mga imbitado. Wala akong iimbitahan. She rolled her eyes. Kung meron man si Daddy sana, pero hindi ko alam kung pupunta yon, lalo na't ang lalaking papakasalan ko ay ex-fiancé ng kapatid ko. Tumingin siya sa akin. Bakit kasi ako ang pakakasalan mo kung pwede naman si Felicity? Mas lalong lumaki ang galit niya sa akin kasi akala niya inagawan ko siya ng lalaki. Mabubuhay ko naman si Ibarra kahit wala ka. Mabibigyan ko rin siya ng magandang kinabukasan. Hindi ko na lang ulit siya kinausap kasi alam ko wala akong makukuhang matinong sagot sa kanya. Inabala ko na lang ang sarili ko sa pagtingin sa mga designs ng gown na susuotin niya kasi kukuhanan na siya kagad ng sukat at Trisha pagdating namin sa store. Gabi na nang makauwi kami kasi bumili pa kami ng mga gamit ni Ibarra. Nakatulog ang bata sa biyahe kaya hindi ko na lang ginising. Binuhat ko si Ibarra papasok sa silid nila. Pagkababa ko ng hagdanan, nakasalubong ko si Manang Esther. May bitbit siyang box at binigay yon sa akin. Para po sa inyo, advance gift daw po para sa kasal ninyo ni Ma'am Sabrina, sir, saad ni Manang Esther. Kagad kong binuksan ang laman ng box. Napaigtad ako sa gulat na makita ang fake hand sa loob ng box at nabitawan yon. Gulat na gulat naman si Manang Esther nang makita ang laman ng box. Napasigaw siya at mabilis na tumakbo. May nakita akong liham sa loob ng box kaya kinuha ko yon at binasa. Bilang na ang mga araw mo, isusunod kita sa pamilya mo. Kumuyom ang mga kamao ko at ibinalik ang liham sa loob ng box. Napatingin ako sa mga kasambahay na makitang papalapit sila sa akin. Baka sa mga mukha nila ang pagtataka kasi sumisigaw sa takot si Manang Esther. Ano pong nangyayari, sir? Tanong ni Manang Cecilia. Tumingin sila sa box na hawak ko. Itapon ninyo to sa basurahan. Huwag kayong tatanggap ulit ng regalo galing sa labas. Utos ko sa mga kasambahay. Pinatingnan ko ang kuha ng CCTV na nasa labas ng bahay. Ang tanging nakuhanan lang ay ang lalaking naghatid ng box sa labas ng gate at tinanggap naman ng guards. Nireport ko rin sa mga pulis ang nangyari kahit dismayado ako sa mga ginagawa nila. Hanggang ngayon wala pa rin silang naibibigay na bagong report sa akin tungkol sa nangyari sa pamilya ko. Pinaniniwalaan nila na aksidente lang ang nangyari. Kung di nila magagawa na maayos ang trabaho nila, ako mismo ang huhuli sa taong nagpapatay sa pamilya ko. Ako mismo maglilibing sa kanya ng buhay. Sabrina's POV. Tiningnan ko ang sarili ko sa malaking salamin pagkatapos akong ayusan ng makeup artist. Di pa rin ako makapaniwalang ikakasal na kami ni Ryan ngayong araw.
Parang kailan lang tumatakas ako sa pamilya ko noon kasi gusto nilang ipakasal sa akin na matandang kaibigan ni Daddy na si Edward Lazarus. Ngayon, ikakasal na ako sa ama ng aking anak kahit pareho kaming dalawang walang nararamdaman para sa isa't isa. Nawala ang ngiti sa labi ko nang sumagi sa isipan ko ang mga masasamang salita na natanggap ko kay Daddy nang malaman niyang ikakasal na ako kay Ryan. Sinubukan ko siyang imbitahan sa kasal kasi gusto kong nandun siya sa kasal ko at kahit di naman namin mahal ang isa't isa ni Ryan, inimbitahan ko siya kasi malaki pa rin ang respeto ko sa kanya dahil siya lang naman ang aking nag-iisang ama. Pero para niya akong isinumpa nung nalamang ex-fiancé ni Felicity ang pagkakasalan ko. Pinaliwanag ko kay Daddy ang lahat kaya humantong sa kasalan ang nangyari pero sarado ang tenga niyang makinig sa akin. Siguro na brainwash na siya ng kanyang pamilya o baka ganon na talaga ang ugali ni Daddy. Di mo lang ako nakaramdam ng saya sa araw ng aming kasal kasi parehong hindi namin kasama ang aming mga magulang ni Ryan. Kung buhay pa si Mommy, magiging masaya kaya siya sa mga naging desisyon ko sa buhay? Napabuntong hininga na lang ako nang maalala ang mga paghihirap ni Mommy hanggang bawian siya ng buhay. Namimiss ko na si Mommy. Pagkatapos ng kasal, dadalawin ko na lang siya at ipapakilala ko si Evara sa kanya. You may now kiss the bride. Saad ng pare nang matapos kami sa aming mga pangako bilang isang mag-asawa. Sa sandaling yon, tila nag-slow motion ang lahat. Ang mga ngiti ng mga bisita, ang tunog ng musika, lahat ay nawala. Tanging kami na lang dalawa ang natitira sa mundo. Ang mga mata ni Ryan nakatitig sa akin. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang akong kinakabahan nang dumapo ang paningin niya sa labi ko. Dahan-dahan niyang nilapit ang kanyang mukha sa akin at naramdaman ko ang kanyang hininga sa aking balat. Ang kanyang mga labi dumampi sa akin. Namilog ang mga mata ko nang gumalaw ang labi niya. Gusto niyang angkinin ang dila ko. Palihim akong napamura ng kagatin niya ang pang-ibabang labi ko kaya hinalikan ko na lang siya pabalik. Tiningnan ko ang wedding ring namin ni Ryan habang kinukunan kami ng mga larawan ng kinuha niyang professional photographers. Binuhat ni Ryan ang anak namin at gumiti nang tumingin sa kamera. Hindi ko rin mapigilan ang sarili kong mapangiti habang pinagmamasdan silang dalawa na nagkukulitan. Humiga kagad ako sa kama nang makauwi ng ibang bisita na iimbitahan ni Ryan. Pakiramdam ko namamaga ang paa ko kasi ilang oras din akong nakasuot ng heels at medyo nangangati na rin ako sa suot kong wedding gown. Nang makapagpahinga na ako ng mahigit kalahating oras, nagpa siya ako maligo muna bago matulog para naman masarap ang aking tulog. Patapos na akong maligo nang biglang bumukas ang pintuan ng banyo. Dali-dali kong kinuha ang tuwalya upang takpan ang katawan ko. Namilog ang mga mata ko na makita kong pumasok si Ryan sa banyo nang nakahubad lahat. Napanunok ako, tinakpan ang aking mga mata nang dumapong paningin ko sa alaga niya. Anong ginagawa mo sa silid namin, Ryan? Baka makita ka ni Evara. Pilit kong hindi pinapahalata na kinakabahan ako. Nahihiya ka pa rin ba sa akin kahit asawa na kita at may anak na tayo? Natatawang tanong niya. Ilang beses mo rin naman akong nakita, pilyong sabi niya. Umatras ako nang maramdaman ang kamay niyang nakahawak sa bewang ko. Ikakasal tayo, hindi dahil nagmamahalan tayo, Ryan. Alam natin parehong may kondisyon ang kasal natin. Really, Mrs. Jacobs? Paano kung sabihin ko sa'yo na seryosong pagpapakasal ko sa'yo? Bigla akong naniga sa kinatatayuan ko. Anong ibig mong sabihin? Inalis niya ang kamay ko na nakatakip sa aking mga mata at nilagay iyon sa dibdib niya. Umiti siya habang hinahawakan ang kamay ko at ibinaba sa puso niya. Seryoso ako sa'yo, Sabrina. Sa tingin mo ba papakasalan ulit kita kahit napilitan ka lang pakasalan ako para ligtas ang ama mo? Hindi ako mag-aaksaya ng panahon sa pagpapakasal sa'yo kung hindi ako seryoso, bulong niya. Napapikit ako nang alisin niya ang tuwalyang nakatakip sa katawan ko. Sabrina's POV. Dahan-dahan akong bumangon upang di magising si Ryan. Pakiramdam ko namamagana naman gitna ko matapos niya akong pasukin na ilang beses kaninang madaling araw. Para kaming nauuhaw sa isa't isa kasi ilang minuto lang ginugol namin sa pagpapahinga. Hindi rin ako makaindi sa kanya kasi mag-asawa na kaming dalawa at normal sa isang mag-asawa na gawin ang bagay na yon pagkatapos ng kasal. Pagkalabas ko ng banyo, naabutan ko si Ryan na may kausap sa phone niya.
Hindi pa rin siya umaahon sa kama. Nang mapansin niya ako, binaba niya ang tawag. Ginising mo sana ako, pilyong sabi niya. Sinandal ang ulo sa headboard ng kama. You look so fresh, Mrs. Jacobs. Tumayo siya at tumakbang papalapit sa akin. Napakapit ako sa batok niya na bigla niya akong buhatin at saka hinalikan. Ang ganda-ganda ng asawa ko. Pinamulahan ako sa sinabi niya. Ryan, kakatapos ko lang maligo. Saad ko nang bumaba ang mga halik niya sa labi ko. I know, didiligan lang kita ulit. Pilyong bulong niya at pinagpatuloy ang paghalik sa akin. Matapos ang 2 rounds, parang di na talaga ako makakalakad. Naratili lang ako sa loob ng silid ko kasi gusto ni Ryan na pagsalbihan ako. Pinagluto niya ako ng mga pagkaing paborito ko kasi gusto niyang maging memorable ang unang araw namin bilang mag-asawa. Kahit hindi daw mutual ang nararamdaman namin para sa isa't isa, gusto niya pa rin maging masaya ang buhay namin. Baka nahuhulog ka na sa akin. Just tell me kasi sasaluhin naman kita. Saad niya na matapos kong kainin ang inihanda niya para sa akin. Kinasal lang tayo. Nag-iba na ang pakikitungo mo sa akin? Nag-iwas ako ng tingin. Ayaw mo ba? Mas gusto mo ba ang pagiging cold and ruthless ko? Tinaasan niya ako ng kilay, pinagsiklop ang mga braso niya at ininom ang juice sa baso. Hindi lang ako sanay. Nakakapanibagong mga kinikilos mo sa akin. I want us to be casual, Ryan, kahit na walang nakatingin. This is casual, Sabrina. Binawasan ko lang naman ang pagiging cold ko sa'yo kasi gusto ko ipakita sa anak natin na masaya tayo sa isa't isa. Sana ganun ka rin. I want to have a happy married life, a happy family with you. Tumabi siya sa akin. Marrying you is not about condition that we have, Mad, Sabrina. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, seryoso ako pagdating sa'yo. I want us to be real. Real couple kasi totoo ang kasal natin. Umawang ang labi ko sa mga sinabi ni Ryan. Biglang nanayo ang lalamunan ko kaya imbes magsalita, nagtago ako sa ilalim ng kumot upang di niya makita ang pamumula ng pisngi ko. Hey Sabrina, kinikilig ka ba? Natatawang tanong niya sa akin. Pilit kinukuha ang kumot na nakatakip sa mukha ko. Kinikilig ka nga, saad niya at niyakap ako na mahigpit. I am married now. Hindi ako makikipag-usap sa ibang babae kung hindi tungkol sa negosyo. Ayoko nagsiselos ang asawa ko. Hindi ako magsiselos kahit makipaghalikan ka pa sa ibang babae sa harap ko. Depends ako. Bakit pa tinatakpan ang mukha mo, Sabrina? Hey, remove it. Bumalik ka na nga lang sa silid mo, Ryan. Pagtataboy ko sa kanya. Why? Dito na rin ako matutulog, Sabrina. Inalis ko ang kumot na nakatakip sa mukha ko at bumangon. Anong dito ka matutulog? Sa kwarto namin ni Ivara? Mabilis siyang tumango. Mag-asawa na tayo. Ang mag-asawa ay dapat nasa isang kwarto. Sa ayaw at sa gusto mo kung saan ka matutulog, dapat nandoon ako. Sinapo ko ang noo ko. Ang sarap-sarap sana sa pandinig ng mga salitang binitawan niya. Pero alam ko, malabong mangyari yon. Ang mga iniisip ko kasi pakiramdam ko, gagawin niya lamang akong parausan. Ginawa niya lang dahilan ng pagpapakasal sa akin. Kapag nagsawa na siya at nakuha ang mamanahin niya sa pamilya niya, iiwan niya na kami. Ang main reason niya kaya niya ako pakakasalan ay dahil sa mana at pinakasalan ko lang siya para mailigtas si Daddy.